Hello, everybody! Once again, I'm Jonathan Daklan, ay isa sa mga distributor and mobile stockists ng Q-Dynamics Global Corporation. Now, ang tatalakay natin ngayon mga Q partners. Okay? So, ito yung isa sa pinakamahirap na part ng negosyo natin is how to present. Di ba? So, ang iba marunong mag-invite, ang iba kumbaga nag-i-invite lang tayo. So, ang pinakamahirap na part talaga mga kaibigan, no, is presentation. So, the public speaking or one-on-one presentation. So, ito po yung tatalakay natin ngayon. And I'm sure magugustuhan nyo po itong tatalakay natin ngayon dahil ito po yung pinaka-heart ng business, lalo na dito sa ating multi-level marketing business side, which is the presentation. Okay? But before that, kailangan natin ng mga bagay na ito, kailangan mag-prepare ka muna when you are going to present opportunity to other people or other mga friendship mo, hindi mo kakilala, kailangan mong pagandaan. Number one, maganda ka ng presentation, no? Maganda ka ng papel, magsulat ka, no? Gumawa ka ng outline. Okay? So, pagandahin mo. Okay? Pagandahin mo ang presentation mo. So, hindi po ito, yung mga magagaling na mga speakers, hindi po yan mga on the spot. Okay? Meron po silang mga ginagawang paghahanda. Okay? So, nagpa-practice din po sila. Yung mga tao na malapit sa buhay nila, like yung nanay nila, kapatid nila, yung asawa nila, sila yung mga unang mga audience nila, kaya sila magaling. Okay? So, gumagawa din sila ng mga presentations sa labas, kahit saan, kahit sino. Practice lang po yun. Hindi yun talagang final nila na presentation. Kumbaga, kung sasali man o hindi, basta nagpa-practice sila. Yun po yung sekreto po ng mga magaling na mga speakers. Pangalawa, ayan nga, maghanda sa bahay. Ayan, nakita nyo na dito. Maghanda sa bahay, magpa-practice. Then, pangatlo, gumawa ng outline sa index card. So, kailangan bumili kayo ng index card. So, kung magpa-present kayo, kailangan meron kang outline, meron ka ng sasabihin, alam mo na kung anong sasabihin mo. Lalo na yung mga on the spot, no? Lalo na yung mga speaker, nag-absent, hindi nila napaghandaan yung presentation. If ever na may nag-absent na speaker, hindi napaghandaan mo na. So, pwede kang maging yung tinatawag dito na ikaw yung papalit sa kanya. So, kasi napaghandaan mo na sa bahay. Okay, mag-invest ng sariling gamit. So, if you want to become successful or maging isa sa mga pinakamagaling na speaker, kailangan mag-invest ka ng gamit. Mag-invest ka ng laptop, mag-invest ka ng sapatos, damit, coat, okay? Mag-invest ka sa sarili mo, no? Magpaganda ka sa mukha mo. Then, mag-exercise ka din para hindi naman maganda naman tingnan yung the way ka mag-present sa harap. Okay? So, pagandaan mo talaga. Kailangan mong pagandahin yung sarili mo, yung representation mo, kasi nagbebenta ka ng magandang produkto, kailangan magaling din yung maganda din yung itsura natin. So, yun po yun. And then, ayan, no? Maayos na damit at sapatos. Ayan. Kung maaari, kung kikita ka na yung malaki, may mga payout ka ng 50,000, 100,000, bumili ka ng mga branded na mga sapatos, branded na damit. Okay, at iba pa. Then, tandaan, first impressions last. Alam mo ba, may tanong dito kung kailan daw natin nako-close ang deal. No? Ilang oras, ilang minuto natin nako-close ang deal sa isang prospect. Yun po yung tanong. Okay? Ilang oras, ilang minuto. Alam nyo mga kaibigan, nakagulat yung sagot. 2 segundo lang. Okay? 2 segundo lang
close ng deal sa prospect mo. Paano nangyari yun? Mga kaibigan, dahil yan sa impression. Kaya sabi nga, first impressions last. Pagpasok mo pa lang sa office, pagpasok mo pa lang sa coffee shop, pagpasok mo pa lang sa restaurant, at nauna na yun yung prospect mo doon, and nakita ka, 2 segundo lang, alam na niya ano ang isasagot niya sa'yo. Either magjo-join sa sa'yo o hindi. Bakit? Number 1, ito yung halimbawa, parang addict yung speaker. Pagpasok niya pa lang sa seminar room, addict yung tingin mo sa kanya. Okay? Addict yung tingin mo sa kanya, papasok ka ba sa company niya? Hindi. Di ba hindi? Pangalawa, sa tingin mo ay ang laki-laki ng sample, ang laki-laki ng katawan niya. Okay? And then, ang product nila ay pampapayat. Ilang segundo lang, alam mo na, hindi effective yung product nila. So, it means first impressions last. So, kailangan alamin natin yung majority, kung ano yung mga personality ng tao na gusto nating maging makasama sa negosyo natin. Una-una, kailangan yung mga tao na yun syempre malinis, maka-Diyos, and then syempre mga mababait na tao, no? At magandang makitungo din sa iba. Ayan. So, ayan. So, ganyan din ang kailangan nating i-imitate na ugali at kilos at pag-iisip. Kaya, first impressions last. Kailangan smiling face ka rin. Then, magaling ka rin sa kanila makitungo. So, pag pasok mo pa lang, smile ka na, smart na yung tindig mo, and then, syempre kailangan, iisipin mo, close na yung deal. Iisipin mo, mag-imagine ka, maka-close na yung deal. Okay? So, next is be proud to yourself. Syempre, proud ka sa sarili mo. Kailangan ipakita mo, ipa-feel mo, at unang-una, before mo i-convince yung ibang tao, i-convince mo muna yung sarili mo kung kaya mo bang mag-convince ng ibang tao, kung i-convince mo muna yung sarili mo. Kailangan 100% proud ka sa sarili mo. Next is positive mind. Positive mind meaning optimistic. Hindi mo pa naumpisahan yung presentation mo, isipin mo na close mo na yung deal. Okay? Isipin mo, marami na nagjo-join, mag-imagine ka na maraming naging masaya sa presentation mo, and then may mga natutunan sila sa'yo, then maraming matutulungan. Okay, maraming magjo-join dahil magandang product, magandang pagka-present mo, maganda ang company, at pinasok mo din sila sa magandang company at nakakatulong sa kanila. Okay? Next, what you should prepare. So, ipi-prepare mo yung mga training tools. Number 1, Clearbook. Dati, Clearbook yung ginagamit namin. Ngayon, iba na ngayon. So, kung wala kang Clearbook, kailangan meron kang iPad. Okay? iPad or tablet. So, yun po yung kailangan natin. Next is testimonial pictures and VCD. So, meron ka mga videos sa tablet mo, may mga videos, may mga testimonials, may mga PowerPoints doon. So, kailangan andun na lahat, no? Pictures, VCDs, para yung mga tao na kailangan yung mga visual type of person, no? Makakita, ma-close mo kaagad yung deal. Next is flyers. So, kailangan may dala-dala kang flyers. Example, nasa mall ka, nasa restaurants ka, or terminal, kahit saan. Nasa hospital, may dadala kang flyers. At least man lang meron kang 10 flyers, araw-araw, 20. So, may mga kakilala kang nakausap or bago mong nakausap, pwede mong mabigyan ng flyers kagad kasi may dala-dala kang flyers. Next is calling cards. Kailangan may calling card ka rin. Example, nasa hospital ka, sa hotel, kahit saang lugar naman, na may kakilala kang bago, may bigay kang calling card, no? Para makita naman ng prospect mo na seryoso ka sa business mo dahil meron kang calling card. Next is product during demo. Siyempre, pag magde-demo ka, magpe-present ka sa ibang tao, dapat may dala-dala kang product na may sarili kang purchase, may product ka,
na if ever na magustuhan nila yung product mo, edi makabili sila kaagad. Kaysa naman, di gaya ng nagawa ko din noon, no, nag-upisa pa ako, wala akong product kasi nga wala akong pang kapital muna. So, mahirap yun. No, kailangan magkapital ka talaga, bibili ka talaga ng lahat ng product na ipipresent mo para naman pag magustuhan nila yung product na yun, on the spot, may makabili sa'yo. So, may makakabenta ka kaagad. Next, kailangan may ballpen ka at coupon band. Pag magpipresent ka ng opportunity, kailangan, mas maganda, marunong kang magsulat. Lalo na, marunong kang magsulat pabaliktad. Kasi pag dalawa yung kausap mo, 3, 4, 5, so, kakausapin mo sila one-on-one, so sa table. So, pag matapos mo silang makausap through one-on-one at magamit mo yung ballpen at saka coupon band, papel, yung sinulat mo, yung sinulatan mong papel, dadalhin nila yon at gagawin nilang magre-review sila sa bahay. Okay? So, napaka-importante yon. Next is whiteboard and whiteboard marker. If ever nasa isang restaurant ka, Jollibee, hotels, okay? So, meron kang whiteboard. Ang ibang hotel kasi, ubos na yung whiteboard nila. Hindi kailangan na bibili ka pa sa labas. So, matatagalan, no? So, dapat may dala-dala ka. Okay? Or kung meron kang whiteboard sa sasakyan mo, okay? So, pwede mong gamitin if ever na walang mga whiteboard doon sa area na kung saan gagawa ng cubum or presentations. Next is prospect notebook. Kailangan mas maganda gumawa ka ng bumili ka ng magandang notebook na hindi masyadong malaki na pwede mong mailagay sa bag mo o kahit saan. Kasi if ever may naisip kang prospect, magsusulat ka. If may mga plano ka, mga planner, no? May planner ka rin, isusulat mo doon kung ano yung mga plano mo next week, 1 month from now, isusulat mo doon kung yung mga schedules ng prospects sa mga prospects mo. So, para hindi mo makalimutan. Next, guidelines when presenting. Hindi po natin alalahanin po natin or lagi nating tatandaan itong LOVE, no? L-O-V-E. L stands for looks. Okay, dapat dress appropriately. So, pag mag-present ka, kailangan maganda yung presentation mo as yourself, no? Kasi ang binebenta natin dito hindi lang yung product kundi yung sarili mo. So, pag nagustuhan ng mga tao yung personality mo, okay? Personality mo nagustuhan nila, papasok sila sa business mo dahil maganda yung damit mo, malinis, ayan. Next is O. It stands for optimistic, meaning yun ang sinasabi ko nga kanina, hindi mo pa napuntahan, hindi mo pa naumpisahan, iniisip mo na tapos na at successful na. Then voice. V stands for voice. Hindi mo dapat gayahin si Noli De Castro, si Mike Enriquez, okay, Gas Abelgas, sino pa? Oh, hindi mo pwedeng gayahin yung upline mo kasi meron tayong sari-sariling style or diskarte. So, kung ano yung boses mo, yun lang. No, yun lang yung gamitin mo. Then, improve mo lang yung excitement. Okay, ito yung letter E, enthusiasm. Kailangan na enthusiastic ka, no? Hindi masyadong sobrang magalaw, pero enthusiastic with kalmadong pagtayo, no? At tsaka enthusiastic, yung nakakahawa. No? Nakakahawa yung energy mo sa stage. So make sure you speak clearly and calmly, kalmado. Mas masarap kasi pakinggan yung taong kalmado magsalita kaysa yung sobrang aggressive na hindi naman masyadong maintindihan yung sinasabi. Next is speak with conviction, no? Sorry po, mali po yung spelling dito, no? Conviction, no? Conviction po yan. It means with conviction, with power, with enthusiasm, yung tawag dito, yung 100% na sigurado ka, and then talagang gustong-gusto mo talaga na ma-close yung deal, and gustong-gusto mo talaga na tumulong sa ibang tao. It means conviction, no? Yung dedication mo sa iyong message para sa mga tao. Alright, so ito po yung mga gagawin natin, no? This is the simple public speaking outline pattern. Pwede din itong gamitin sa one-on-one. Ito yung sequence.
tatlong part, no? Ihati natin sa tatlong part ang presentation. Number 1 is opening. Number 2 is body of presentation. Number 3 is closing. Ano yung opening? Okay. Sa presentation na public speaking, sa opening is number 1 talaga, syempre, is prayer. Umpisa natin sa prayer. Then pangalawa, ice breaking or mag-break the ice ka or warm welcome para ma-open yung mind ng tao sa mind setting. And then house rule, no, para sa mga hindi first timer na para hindi sila makadisturbo sa ibang mga yung audience, so dapat yung cellphone nila naka-turn off. And then next is yourself, your own reason why you join this company. So sabihin mo sa kanila kung ano yung rason, bakit ka nandito, ano yung testimony mo, bakit mo pinili yung Q Dynamics Global. And then say thank you to your sponsor. Never ever ever forget to say thank you to your sponsor who invite you to this opportunity. Kasi bakit? Magandang part po ito. Maganda pong part na pasalamatan mo yung tao na nakapag-invite sa'yo dahil pag marinig po ng mga audience yan, it means malaking bagay at napaka-importante itong opportunity na to dahil bakit mo pinasalamatan ng isang tao na hindi mo naman wala namang nangyari sa buhay mo ang opportunity na ibinigay sa'yo. It means pag pasalamatan mo isang tao, nagpapatunay lamang po yun na malaki po yung nabago sa buhay mo at naibigay sa'yo. Okay? Then, ano yung plano mo? Pwede mong sabihin na 3 months from now, bakit po? Ako nandito because I want to become successful and through this company, ito po yung gusto kong mangyari. 3 months from now, makabili ng sasakyan. 1 year from now, bibili ng bahay or makabayad ng utang. Example, may utang ka 1 million. So, makabayad ka na ng utang 1 year from now, 2 years from now. So, meaning, meron kang target. Makita ng mga audience na may gusto kang gawin. At example, halimbawa, may audience ka na may utang din, 1 million din, 500,000 din. So meaning, pag opening pa lang ng speaker, close na ang deal dahil ito pala, makakabayad pala ako ng utang pag magjo-join ako sa company nito. So meaning, yun po yung pinaka-importante. Very powerful po ang opening kung alam nyo po kung ano yung sasabihin nyo sa pag-umpisa pa lang ng presentation. Next is company profile. So ito po yung company profile ay it include when the company started and then sino ang may-ari, legal ba ang company, meron bang SEC registration, meron bang FDA approve ba, meron bang factory, then na-feature na ba tayo sa mga television shows, then meron ba tayong ginagawang tinatawag na foundation? International ba tayo? And then, ano ba yung latest sa company na gagawin ng company, yung plano ng company? Okay? So, ayan, no? Company profile. And then, kung next speaker, pwede namang ibigay natin sa ibang speaker itong body of presentation. Kasi ang body of presentation, dalawang part. The product and the marketing plan. Okay. So, product, siyempre, yung product natin, Patumin Plus, barley, tsokolate, sabon, mga beauty products, no? Mga night cream, day cream, sunblock, lotion, glutathione, at iba pang mga kape, pampapayat, at marami pang ibang mga products. So, product, yun po yun. And after sa product, next is the marketing plan. Okay? So, before ka mag-marketing plan, after ng product, kailangan may testimony. At least 2, 3. So, may 3, 2 na magte-testimony na galing dun sa audience mo, na kasama mo sa negosyo, na may mga testimony rin sa product. So, very powerful po yun para yung mga leader, mga na-invite ninyo na gustong mag-try ng product, talagang gustong-gusto nilang bumili ka agad or mag-join ka agad kasi meron testimony on the spot. Hindi lang video, no? Hindi lang video. Next is marketing plan. Sa marketing plan,
mag-uumpisa tayo, bakit tayo magdinegosyo? Ano ang sistema ng Q-Dynamics Global? Ah, gumagamit na ba tayo ng network system? Okay, like for example, no? Like for example, ah yung bagong movie ngayon, 'di ba? Excited na excited ka. Then narinig ng kakilala mo, kasama mo sa trabaho, and then dahil sa excited kang mag-share sa kanila ng napakagandang movie ngayon, latest movie, syempre excited din silang manood nun. And then dun isasama nila yung nanay nila, asawa nila, kung sino. And then syempre pag manonood ka, syempre bibili ka naman ng juice, bibili ka ng merienda. So kikita yung sinihan sa inyo, no? Ang kikita ng 2,000 at dadami kayo, pwedeng mag-sales ng 100,000. Ang tanong, no, buong company ninyo, lahat sila, example, nasa Dole company ka, no, malaking company 'yon. And then isa sa mga supervisor, ikaw yung isa sa pinaka supervisor ng company na yon, and then nalaman nilang nanood ka sa isang movie na yon, and then silang lahat, libu-libong tao nandun sa company na yon ay nanood din ng pinanood mo dahil kumalat. Okay, so nag-sales ng 100 to 200,000 yung sinihan. Ang tanong, binigyan ka ba ng rebates or income ng sinihan? Di ba hindi naman po nangyayari? So lahat tayo gumagamit tayo ng network marketing system, no? Tayo ang nagpapayaman ng mga tao, ng mga negosyante sa paligid natin, no? Restaurants, malls, at mga supermarket, no? So 'yun. So doon tayo mag-uumpisa sa marketing plan. Next is capital. Siyempre, ang kailangan ng capital, ano yung mga benefits, okay? And then ano natin, no? Huwag nating kalimutan itong maximum and minimum income. Okay? So, ano yung maximum? Maximum of 720,000 sa binary a month. Next is the 6 ways to earn. And then huwag nating kalimutan itong 6 ways to earn. Every time na example, no, number 1 ways to earn is direct selling. Number 2 is sponsoring. Every time na mag-present ka ng marketing plan, kailangan may example ka pagkatapos. Example, direct selling. Ang 60 ml na Quantum In Plus is 1,250. Discounted price of 875. So, pwede kang kumita ng 385 per bottle. Okay? So, ganito ang sasabihin mo. Example, mga kaibigan, nakabenta ka ng 10 60 ml sa isang linggo. So, 10 times 385, meaning, kita ka ng 3,850 pesos part-time. Okay, part-time. So, iisipin ng audience nun, 3,850 pesos every week times 4. So, pwede kang kumita ng 16,000 or 15,000 part-time income. So, yun ang iisipin ng prospect or ng audience. So, very powerful po pag magbigay ng example. So, example, sponsoring bonus naman. Sponsoring bonus meaning yun, na-invite mo, bibili ng kit bag na 8,880. So, it means, meron kang 1,000 direct referral. So, mag-example ka na naman. Sasabihin mo, example, naka-invite ka ng 2 every week. So, may kikitain ka, ang kikitain mo sa isang linggo na yun is 2,000. So, 2,000 times 4, pwede kang kumita ng 8,000 pesos every month. Kung mag-invite ka ng 2 na papasok every week, 2. Okay? So, yun, no? Hanggang sa Unilevel, repeat order, no? Lahat ng tao bibili ng mag-change brand lang, bibili ng kape, tsokolate, sabon, Quantum In Plus, barley, at no, glutathione at iba pang mga products. Pag magre-repeat order sila, kikita ka ng paulit-ulit. Okay? Ang maganda lang sa marketing plan natin, mga kaibigan, is from first level up to 5th level is meron tayong 10% times points value ng mga products. 6th level hanggang 15th level, 5%. No, lahat ng mga products na bibili nila may points. So 5% times point value ng ating mga products. Okay? And then may dynamic compression.
And then meron tayong 3 plus 1. If you buy 3, you will get 1 bottle free. Okay? And then meron tayong promo ngayon this year is if you sponsor one friend, if you sponsor bumili sila ng 8,880, aside from 1,000, meron ka pang free 2 bottles. So, yun promo ngayon, 2016. Okay? So, yun po yung basta wag tandaan nyo lang po mga kaibigan, every time na mag-explain kayo ng marketing plan, kailangan merong example. Always give an example para ma-visualize nila, ma-imagine nila kung ano ang mangyayari sa kanila if ever magjo-join sila sa ating business. Okay? So, next is the closing. Number 3, last part is closing. Ito yung recap or encourage them. Okay? Or tell a story. Example, yung story na isang matanda na wise at yung batang matalino. Matalino din yung bata. Siyempre, wise yung matanda. Siyempre, ang tanong niya, meron siyang daladalang sisiw. Okay, or meron siyang daladalang bird. Okay. Yung maliit na bird, nilagay niya sa likod. Okay, sabi niya sa matalino, Sir, I know you are smart, but I want you to guess what will happen to this bird at my back. Pag sasabihin ng matalino, kung sasabihin kong patay, bubuhayan niya. Pag sasabihin naman niyang buhay, syempre, simply squeeze the bird and the bird will automatically die. So, ang sinabi niya, iho, ang buhay ng bird na yan ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Anong point po ng story na yon? It means, yung story na yon ay para sa mga tao, ng audience natin. Lahat ng success na gusto natin sa buhay natin ay nakasalalay sa ating mga kamay. Meron nga opportunity, hindi mo naman ginawa, no? Pwede ka sanang yumaman, pwede ka sana maging successful, pero hindi mo naman ginawa, hindi nangyari sa'yo. Para sa mga tao na ginawa, may nangyari sa kanilang maganda. So, it means, nakasalalay sa ating lahat. Kung gagawin natin ang negosyo at gusto natin maging successful, magbigay tayo ng effort. No? Mag-effort talaga tayo. Sa umpisa, hindi naman ang opportunity naman bago maging successful, hindi naman siya talagang tawag dito basta-basta na makuha mo kaagad yung success mo. Mag-umpisa talaga sa hirap, no? Dadanasin mo talaga 'yon. So, ganun lang. So, yun po yung closing, and then pwede nating gawin na meeting after meeting. Very important po ito, meeting after meeting. After ng seminar sa seminar room, yung mga monoblock or mga silya, paikot, no? Kailangan naka-circle. Nandun ka sa circle na yon. Lahat ng na-invite mo, kausapin mo. Meeting after meeting. Magmi-meeting ka after ng meeting. So, para dun mo ipa-follow up. No, ipa-follow up mo sila, tatanungin mo sila, or i-share mo sa kanila yung mga bagay na hindi pa sinabi ng speaker. Okay? So, yung mga hindi pa sinabi ng speaker, yun ang itatalakayin mo. Wag mo lang ulitin ang sinabi ng speaker. So, kasi maboboring yung audience mo, yung mga na-invite mo, kung uulitin mo na naman yung sinabi ng speaker. Yung hindi lang naisabi or nabanggit ng speaker, yun lang yung sasabihin mo. Okay? And wag na talagang tatandaan nyo po talaga. Very powerful po itong ABC rule. What you mean by A stands for advisor or achiever. B stands for bridge. C stands for client. Or yung audience mo or yung in-invite mo. Okay? So, sino yung B? Ikaw yung B. Which is the bridge. Mag-i-invite ka or papupuntahin mo dun sa silya na meeting mo, meeting after meeting mo. Papuntahin mo dun yung achiever na gusto mong ipapakausap sa kanila. It means, para ma-encourage yung guest mo sa achiever or mga top earners, yung kumikita na sa company. So, para yung mga audience mo or guest mo ay
hindi uuwi sa bahay na pagkatulog nila, mahimbing ang tulog po ng audience mo pag once na hindi mo gagawin ng ABC rule. Kasi nga hindi sila ma-challenge at hindi nila makikita yung bagay na hindi lang na nakita sa labas. It means kailangan nilang makausap yung mga successful na hindi nila nakakausap sa labas na meron palang kumikita ng 300,000 a month, 1 million a month, no? Meron palang nagkaroon ng sasakyan nandito lang sa Pilipinas. Akala ko ba milyonaryo lang nagkakaroon ng Hummer, ng sports car. Pwede pa lang isang network marketer, member ng Q Dynamics Global na pwede magkaroon ng bahay na malaki. Ayun. So, pag-uwi nila sa bahay, talagang hindi sila makakatulog dahil hindi sila makapaniwala at gagawa nilang paraan na pwede palang kumita ng malaki sa halagang 8,880 pesos. So, dahil po sa ABC rule. Ang iba kasi, pagkatapos ng seminar, uwi na kaagad. Hindi gumawa ng meeting after meeting, walang ABC rule. And then, pag follow up nila, hindi nila ma-close ang deal dahil nga hindi nila ginawa itong system na meeting after meeting and ABC rule. Okay? And then, tandaan nyo po talaga, 12 hours to 24 hours, ipa-follow up talaga yung prospect at pupuntahan nyo talaga sa bahay nila at tatawagan. Okay? At syempre, kailangan makatikim sila kaagad ng product. Within 12 hours to 24 hours. Okay? So, ito po yung next na gagawin natin, organized closing. Ilan ang kukunin mong heads? Itong tanong mo, 3 heads or 7 heads? Direct to the point. Ngayon ba or bukas? Pwede nang sabihin, and then ipa-fill upin mo ng form kaagad, no? Pwede mo sabihin na, ito, sir, paki-fill up po ng form. Pag fill up yan ng form, meaning malaking porsyento na papasok po yun, prospect po natin. Okay. So, ang tanong, where not to present? Saan natin dapat ipipresent? At itong unahin muna natin. Saan ang hindi dapat mag-presentation ng Quantum In Plus or ng business presentation? Number 1, parties. Pag may party, may birthday party, aagawan mo, may kasal, okay? O aagawan mo ng microphone yung MC at magpe-present ka ng product, hindi maganda yon. Okay, never ever do that, no? Sabi nga, ito yung magandang advice, wag mo to talagang gagawin kasi talagang magagalit yung prospect sa iyo. Kasi mahalagang moment ng anak niya yon, birthday ng anak niya, and then anniversary, tapos nag-present ka pa sa party nila ng presentation ng product, ganyan. Parang hindi maganda, no? Hindi sila papasok. People not in the business mode. Okay? Anong gagawin? Magmimigay ka lang ng business card. Mamimigay ka lang ng calling card, no? Itong calling card at flyers. Yun lang. Pangalawang lugar na dapat hindi ka magpe-present. Pangalawa is yung lamay. Wag mong agawan ng microphone. Pag may lamay, magpe-present ka, hindi maganda. Baka, di ba? Hindi maganda. So, pangatlo is offices. Maraming distraction sa office. The person has full control of his surroundings. No? Maraming mga maingay, no? Maraming mga tao. Lalong-lalo na, yung boss nila baka nakatingin, di ba? Whose business in the concern about? Di ba? Ang business nun is trabaho nila. So, hindi nila talaga mabibigyan ng mahalagang oras at hindi nila makuha yung puntos mo, bakit ka nandun at anong purpose mo. So, except lang kung yung head officer ang in-approach mo at nag-present ka sa kanya, sasabihin niya lalabas siya, okay, makinig muna kayo. So, yun, pwede yun. Okay? Naranasan ko na rin po yun. And then, binigyan ako ng microphone at nagsalita ako ng 15 minutes to 20 minutes. Huwag nyo lang po habaan. Kasi importante po yung oras nila. Huwag po nyong gawing 3 hours at hindi na nila natapos. Magagalit sa iyo. Hindi magjo-join sa iyo. Kailangan very, very brief lang yung presentation mo pag nasa office ka.
parang magbabat-in ka lang sa office nila. So, dapat maikli lang yung presentation. Next is, during lunch break. Dapat sana kasi, di ba, sa opisina, kakain sila. Instead na kakain sila at pagkatapos ng pagkain, matutulog sandali, magagalit sa'yo talaga yon kasi dapat matutulog sila, inagawan mo pa ng oras, no? So, wag na wag kayo magpa-present sa lunch break, no? When people are in the hungry mode and siesta mode, syempre kailangan nila ng pahinga din. So, wag mong agawan ng oras. And then, saan ang magandang lugar na magpe-present? Number 1, bahay. According sa Reader's Digest, 80% of big deals happen on kitchen table. Kasi hindi nila makakalimutan. Every time makakain sila sa kitchen table nila, remember nila yung mga panahon na nag-seminar ka, nag-present ka sa kanila at magiging close kayo sa prospect kasi nandun ka, nag-present ka, nag-present ka sa table nila, kitchen table nila. Number 2, pwede ka mag-present sa restaurant, which is na-invite mo sila sa tamang oras na gusto nila at hindi masyadong maingay. Then, number 3, pwede rin sa fast food na lugar na hindi masyadong maingay. Number 3, coffee shop. Lalo na magandang sa coffee shop, which is hindi masyadong maingay. Sobrang tahimik. No? Or, do it anywhere where you can get his or her undivided attention. Okay? At ang tanong na naman ngayon, who to present? Sino yung pwedeng presentahan? Number 1, teachers. Sabi nga ni Don Faila, author, I would rather sponsor 10 teachers than 10 salesmen. Bakit? Yung teachers kasi, maraming oras. Pangalawa, malaki ang pangangailangan. No? Maliit lang yung kinikita na minsan ng ibang mga teachers, so kailangan nila ng part-time. At marami din silang mga prospects, lalo-lalo na yung mga teachers po, ay yung mga estudyante nila, few years from now, malalaki na, at syempre pag mag-i-invite sila, maniniwala yung mga students nila. Kasi nga, teacher nila yun dati. Di ba? And then, pag yung teacher na yun, mag-i-invite naman sa parents ng mga estudyante niya, syempre, maniniwala yung parents, magta-try ng product hanggang magjo-join din. So, magandang ipo-prospect yung teachers kasi maraming contacts. Number 2, retired people. Lalo-lalo na yung mga retired people, wala ng oras, wala na silang trabaho, no? Maraming oras, maraming connection, at may pera din. Okay? So, magandang i-invite natin yung mga... Kasi, at the same time din, sabi nga ni... alam niyo po, naisip ko, ito po yung sinasabi ko sa kanila. Yung si Dolphy. Kilala naman natin si Dolphy. Ang sabi ni Dolphy, sabi ng mga anak niya, Daddy, wag ka na magtrabaho kasi mayaman ka na, may pera ka na. Bakit ka pa magtatrabaho? Bakit ka pa mag-aartista? Sabi ni Dolphy, anak, wag niyo akong pigilan kasi pag pigilan niyo ako, nasa bahay lang ako, alam niyo ba, ang taong nasa bahay lang lagi o walang ginagawa, ay yung mga tao na gusto nang mamatay or ready nang mamatay. Di ba? So may nakuha po akong point doon na ang isang tao pala na wala activity, walang ginagawa, ay ready nang mamatay. Kasi nasa bahay lang lagi, wala nang ginagawa. Meaning, wala na siyang, wala na siyang gagawin sa mundo kasi nasa bahay lang sila at wala silang activity. Di ba? So, bigyan pa natin sila ng activity, nakatulong na, magiging healthy pa sila, haba pa ang buhay. Kasi, ang utak po na walang activity ay ang katawan po natin magdi-deteriorate. Next, number 3 is businessman. Yung mga businessman na mahilig talaga sa negosyo. So, pag i-explain mo yung marketing plan ng product na yung company natin, diretso talaga sa point mo na magkakaroon sila ng income na malaki, kikita sila ng malaking income. Bottom line po, in Q Dynamics Global Corporation Business, we are talking here net income. Kasi wala na po silang babayarang mga tao, kuryente, ng pwesto, no? Rentals, okay? And then, yun, no? Net income. Kaya, mga negosyante, yun po yung gusto nilang marinig. Net income. Kasi nga, malaki nga yung sales nila, million, pero yung net income nila, napakaliit. So, kaya,
pag magjo-join sila, mag-stake sila, mag-invest sila ng 1 million, so malaki yung kikitain nila kasi net income. Next, number 4, yung mga tao na nag-fail sa negosyo. So, kung pupuntahan ninyo yung mga tao na yon na nag-fail sa negosyo, talagang i-grab nila agad yung opportunity kasi nga, ang capital lang natin is 8,000. So, napakaliit lang. Ang gagawin lang nila, yung connection na lang nila. Kasi nga, gusto nilang makaangat sa buhay nila kasi nga nag-fail sila. So, broke. So, mag-join talaga sila sa negosyo mo. Number 5, yung empleyado na may entrepreneurial skills. No? May mga taong gano'n na empleyado pero magaling sa negosyo. Meron silang mga part-time. Ayan. No? Number 6, people na may mga malalaking utang due to amortization, car, housing loan, and malalaki utang sa credit card. So, sigurado ako magjo-join sila. Number 7, students. Yung mga estudyante na gustong makatulong sa mga magulang nila. Yung gustong kumita ng extra income, no? Or extraordinary income kasi mahirap lang sila, no? Kagaya ko po, no? Gusto kong kumita ng malaki kasi nga habang nag-aaral ako dati, gusto kong kumita ng malaki na part-time para naman makatulong sa mga magulang ko. And then, yung mga estudyante din na mayayaman, gustong makabili ng sarili nilang sasakyan, ng bahay, okay, while nagtatrabaho, no? Lalo na yung mga Chinese, no? Gayahin po natin mga Chinese, mindsetting ng mga Chinese po. Kahit na estudyante pa lang sila, very mature na po yung mga pag-iisip nila. Number 8, employees, no? 95% out of 100% are 8,000 to 10,000 bracket ang kinakita nila. So, ito po yung mga tao na laging nagsasabi sa atin, no, lagi nilang sinasabi sa atin na wala silang oras at wala silang pangkapital. Okay? No time, walang money. But sabihin ko sa iyo mga kaibigan, ito yung mga empleyado, karamihan, they are the ones who need the most. Okay? They are the ones who need this kind of business most. Kailangan nila to, kaya nga natin in-invite sila kasi gusto natin silang tulungan. Hindi ito problema, ito'y solusyon. Okay? So, ayun, no? Once again, SW3 principle, no? Some will join, some will not. Sabihin natin, so what? Go to the next prospect. Kung hindi sila magjo-join, wag lang nating awayin. Kasi nga, if the time is right, if you educate people, you constantly inviting them to our presentations, okay, wag nyo lang awayin, isabihin nyo lang sa kanila yung benefits, no? Educate them what is network marketing all about. They will join your team, your business. Okay? And they will also become successful sa network marketing business. So, once again mga kaibigan, this is public speaking skills or how to become a speaker or how to present. And malaking tulong po ito, i-share po ito sa mga downlines ninyo para po makatulong to sa paglago ng ating business, lalo na sa ating Q-Dynamics business dito sa Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa buong mundo, magagamit po natin itong skills na to kasi very important po itong public speaking skills. Alright? So, once again, I'm Jonathan Daclan, isa sa mga mobile stockies and independent distributor ng Q-Dynamics Global, nagsasabi, kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Okay? Always be a blessing to other people. God bless us all. Power.